patok na puntahan ngayon o yung tinatawag na attraction sa Crocodile Farm sa Puerto Princesa sa Palawan ang bago nilang residente, ang malaking buwayan si Valentino. Pero si Valentino, ika nga stress pa rin daw mula sa pagkakahuli at hanggang ngayon hindi pa rin kumakain. Nakatutukway mula sa Palawan si Maki Pulido. Maki, kamusta na ang mga buhaya? Celebrity na rin, Mike, itong si Valentino at siya nga ang bagong star dito sa Crocodile Farm na dinarayo ng ilang mga turista dito sa Palawan. Baka kainin tayo na? Ang fans ni Valentino dumarayo sa Crocodile Farm, makita lang siya. Tulad ng mag-inang Trina Aguilar at Rosie Cook na taga Cavite. Gusto niyo talagang makita si Valentino? Actually, from Cavite pa ako. Dinayo ko si Valentino, going Cavite from Palawan. Actually, may asawa daw nga siya si Valentina and then nandun daw sa breeding farm kasi pwede pa raw manganak. Pero tila isnabero pa si Valentino. Dahil stress pa rin daw sa pagkakahuli, kalimitang nakalubog lang siya sa tubig. Pero ayon sa tagapag-alaga, makaka-recover din daw si Valentino mula sa stress. Kita mo yun. Gaya ng 17 talampakang buhayang si Makmak na noong 1998 pa nahuli. Tulad ni Valentino, sa Bataraza, Palawan din nahuli si Makmak. Pero binabantayan pa rin mabuti ang mga bagong huling buhaya dahil pwedeng ikamatay nila ang stress ng pagkakahuli. Tulad ng buhayang ito na nakadisplay na lang ang mga buto sa Crocodile Farm. Namatay ilang linggo bago mahuli noong 1990. We claim na that's the biggest crocodile caught alive before Lolong, but it survived only for less than a month, I think. So because of capture, for the stress of capture. Pero malaki naman daw ang pag-asa nilang lumalakas na si Valentino. Nag-ikot na raw si Valentino sa loob ng kanyang kulungan kagabi. Yun nga lang, hindi pa siya kumakain. Ito mga Philippine crocodiles, dito lang sa Pilipinas sila matatagpuan. Unfortunately, itinuturing silang critically endangered o malapit ng maubos. Kaso lang, bitin ang budget ng Wildlife Conservation and Rescue Center. Pinagkakasya ang 4 na milyong pisong budget kada taon para sa pagkain ng may 800 buhaya rito. Ito'y kahit na halos lahat na ng kita sa naibebentang ticket sa mga pumapasok na turista, ginagamit ng pambiling pagkain. Kaya sa halip na 2 beses sa isang linggo sila pinapakain, 3 beses sa isang buwan na lang. Kayang mag-survive ang buhaya kahit na tatlong buwan na hindi kumain. Mabubuhay ang buhaya. Nalulungkot po ba kayo pag hindi niyo mapakain? Medyo. Kasi unang-una nagkakaroon ng ano yan eh. Nag-aaway-aaway eh. Umiinit ang ulo nila? Wala silang makain eh. Minsan nga nagkakagatan sila dahil gutom nga eh. Kung i-feed mo talaga sila yung sa tama talaga, ay kukulangin. Oo, so medyo binabudget lang natin. Ang pangarap ng mga taga-Wildlife Conservation and Rescue Center, galangin sana ng tao ang tirahan ng mga buhaya. Mike, may isang pag-aaral daw na may koneksyon daw ang pananatili ng mga buhaya sa buhay ng ilog. Ang isa lang daw dahilan ay yung dumi ng mga buhaya ay nagsisilbing parang fertilizer dun sa riverbed kung saan nga tumutubo ang mga marine plants. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido.